Kamusta mga kapadyak? Sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga importanteng bahagi ng crankset na dapat lagi mong i-check. At kaya ako ginawa ng video to ay para ma-share sa inyo ang naging experience ko along C5 road na kung saan biglang bumitaw ang crank arm ko. At buti na lang, biglang nakapreno yung motor sa likuran ko. Dahil kung hindi, panigurado, nasa ospital ako. Matapos kong matanggal ang lock sa gitna o yung plastic lock, ay dahan-dahan ko namang tinanggal yung mga lock bolts gamit ang multi-tool. Gamit ang malinis na basahan ay tinanggal ko yung mga dumi at mga tira-tirang grasa dito sa aking crank arm para malinis ko rin siya. At gamit naman ang flat screw sa aking multi-tool ay tinanggal ko ang tinatawag na lock plate o yung nakikita natin sa pagitan ng crank arm natin. So kung mapapansin mo sa part ng video na to, pagkatanggal ko ng lock plate ay meron ako nahugot na maliit na pin at itinabi ko muna para hindi mawala. Since baguhan tayo at wala pang ganong alam, nag-research ako at tinanong ko muna kung ano nga ba ang silbi ng locking plate na ito, at ito ang aking nakuhang sagot. At kung mapapansin mo na hindi na nakakabit yung mismong pin dun sa plate, dahil dyan kaya bumitaw yung crank arm ko habang binabagtas ko ang C5 road. Yung pin na tinutukoy ko ay dapat nakatusok diyan sa part ng spindle na yan na kung saan may butas, para kahit lumuwag yung mga lock bolts ng crank arm mo ay hindi siya basta-basta malalaglag. Pero ang napansin ko nung kinalas ko yung locking plate ay baliktad ang pagkakakabit nito at yung mismong pin ay pumasok na sa mismong plastic locking plate o bumaon, kaya hindi na tama yung pagkakakabit sa kanya. Since nalinis ko na ang dapat linisin, ay muli natin ikakabit yung crank arm, pero dapat maglagay muna ulit tayo ng panibagong grasa. Sa ngayon, ang tanging problema ko is itong locking plate na to. Since basag na nga yung mismong plastic, ay hindi na makakabit ng maayos itong pin na kailangan ng crank arm natin. Since wala pa tayong pampalit at order pa lang tayo ng locking plate, gamit ang shoe glue ay kinabit ko muna siya pansamantala. Dinamihan ko na lang yung paglagay ko para at least tumibay siya, pero hindi ko nire-recommend na gayahin itong ginagawa ko. At ayan, okay na siya at panigurado kong matibay na, at ngayon muli natin siyang ikakabit sa ating crank arm. So dapat ang pagkabit nito ay lapat na kung saan yung pin na binalik natin ay nakatusok mismo sa butas ng spindle. At ngayon ibabalik na natin yung plastic lock na nasa gitna at yung mga locking bolts. So siguraduhin nyo lang na tama yung pagkakalock nyo, mahigpit,
Yung hindi naman mababasag yung mismong spindle. Gamit ang multi-tool, ibabalik na natin o ihigpitan na natin yung mga bolts at dapat palitan ang paghigpit dito. Siya nga pala, kung nakaabot ka na sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood at iniimbitahan na rin kitang mag-subscribe sa aking channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos na ilalabas ko. Since naibalik na natin yung crank arm, ngayon i-check mo kung may alog yung crankset mo. Payong kapatid lamang at payong kapadyak na bago tayo sumakay ng ating bike ay siguraduhin nating ayos ito dahil nakasalalay sa atin ang sarili nating kaligtasan. Once again, this is your Kuya Jay. Padyak all the way, ride safe lagi.